Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Aris Personal Voice. Katatapos lang ng pinagkaabalahan naming malaking kasalan na dito ginanap sa aming hotel. Madalas ngayon gamitin ang Montenegro Hotel and Resort sa mga bigatang kasalan dahil sa seguridad na naibibigay ng aming hotel. As much as possible, discreet ang lahat at bawal ang media, kaya malaki ang tiwala nila sa amin. Bongga ang kasalang ginanap pero limitado sa mga fans. Isang modelo ang ikinasal at matandang mayaman naman ang lalaki. Natatawa kong maalala ang kasala na iyon nung biglang sumagi na naman sa isipan ko ang babaeng na one night stand ko noong araw ng kasal ni Ben. Sabi ni Ben, wala daw siyang kaibigang babae at ganoon din sa Dina. Dalawa lang daw ang kaibigan niyang babae at kapwa mga taken na. Palaisipan sa akin ang kanilang magandang bridesmaid. Nahihiya naman kasi akong sabihin na ang hinahanap ko ay ang kanilang magandang bridesmaid. De bale, maliit lang naman ang Pilipinas. Mahanap ko rin ang babaeng yun. Kumusta na kaya siya? Muli ako napangisi nang maalala ang una naming tagpo. Hanggang sa wala akong kamalay-malay na may nakapasok na pala dito sa aking opisina na malayang nanonood sa akin na mukhang baliw na nakangiti at nakapikit. Flashback na laging gumugulo sa aking isipan simula nang nakilala ko siya. Hi! Bati ko sa kanilang magandang bridesmaid. Hello? Nahihiya naman niyang sagot. Hindi ko alam na may maganda pa palang kaibigan si Nadina at Ben. By the way, I'm Aris. Sabay abot ko ng aking kamay. I'm Lian. Nice meeting you, Aris. May niyang sagot. Kakaiba ang kanyang boses. Malamig pero nakapagbibigay ng kakaibang kiliti sa pandinig. Sexy din ang kanyang pangalan, Lilian. Inulit kong binigkas sa aking isip. I don't know if I can see you again. Is there any chance I can get your number kung walang magagalit? Medyo nahihiya akong tanong ko no. Wala akong cellphone. Nanakawan kasi ako eh. But I'll see you when I see you again, Aris. Malambing niyang sagot. She's damn sexy when she does that. Napalunok tuloy ako ng bigla. I admit when I see her standing beside Dina, I find her damn sexy, alluring and gorgeous. Hindi ko maalis-alis ang aking tingin sa kanya. Gusto ko lapitan pero best man ako kaya nasa tabi lang ako ni Ben. May boyfriend na kaya siya? I just started reminiscing that day when my hand touches something hot in my table. Tom! Malakas kong mura sabay biglang tayo sa aking upuan. Nabungaran ko si Ben na prenteng nakaupo at nakangisi sa akin. Insan, hindi ka nagpasabi na pupunta ka dito. Natatawa kong sambit sa kanya. Gusto kasi kitang surpresahin, kaso ako yatang nasurpresa mo. Anong meron at masarap ang ngiti mong nakapikit pa? Pinipigilan niyang huwag umalakhak na pagtanong pero mababanayan mo pa rin sa kanyang leeg ang pamumula ng pagpigil niya ng pagtawa. Insan, huwag mo nang pigilan. Tawa mo lang yan. Napilitan kong sabihin sa kanya. Hindi nga niya napigilan at humalakhak ng malakas. Dati nahihiya pa ako sa kanya pero ngayon komportable na akong kasama siya at kabiruan. Sorry, Insan ha? Ano nga kasi yun para naman pati ako ikiligin kung nakakakilig o matawa kung nakakatawa naman. Stress ang meeting namin kanina eh. Muli pa rin niyang hirit na nakabungis-ngis pa din. Wala naman Insan, may naalala lang ako na nagpangiti sa akin sandali. Napapangiti ko rin na sagot. Paano ko sasabihin na yung bridesmaid na naman nila ang nasa isip ko ngayon? Tama na muna at kota na ako sa kakatanong. Teka, sinabi mo bang si Miss Bridesmaid ang gumugulo sa iyong isipan at ulo mo sa ibaba?
Natatawa na naman akong katos ng aking utak na may kalandian ngayon. Okay, sabi mo pero iwasan ang pagtawa o pagngisi mag-isa ha. Baka mapagkamalan kang nasisiraan ng bait. Kumusta naman ang buhay mo dito ngayon na wala si Dina at Jenny? Naging seryoso niyang tanong. Okay naman, Insan. Nakakapagtrabaho pa rin naman ng maayos. Lumukot ang aking boses sa huli kunturan. Bakit, Insan? May problema ba? Biglang naalarman niyang tanong. Umiling ako at ngumiti ng peke. Wala naman, Insan. Inisip ko lang na makapagbakasyon muna. 6 na buwan na simula na magbakasyon ako noong kasal mo. Hindi na ako nahiyang sabihin sa kanya. Oo naman, Insan. Bakasyon lang pala. Ako nang bahala kay kuya. Basta sa bahay ka tumira. Kanyang kondisyon sabay lumingon sa ibang gawi. Iniwasan ng aking mata. Napangisi ako. Alam kong na-miss niya rin ang aming bonding simula nung nagkakilala kami. Mabilis naming nakagaanan ang loob ng isa't isa. Walang problema, Insan. Basta may sarili akong kwartong nakalaan doon ng 1 buwan. 1 linggo lang pala muna. Mabilis kong sagot sa kanya. Lumapad ang kanyang ngiti. No problem, Insan. Kahit forever pa, meron kang kwarto sa bahay ko. Masaya niyang sagot. Pagkaalis ni Ben, dahil may dinner pa daw sila ng kanyang kuya ay muli akong nakangiti na nakatingala sa kawalan habang nakasandal sa aking upuan at nakapatong naman ang aking paa sa aking mesa. Pwestong parang boss lang. Oh, for God's sake, Lian. Ano bang ginawa mo sa akin para mangulila ko sa iyo ng ganito? It's just purely one night stand. There is nothing more. I tried to console myself kahit pilit na kinokontra ng aking utak na malandi. That dumb, unforgettable making out that we had is driving me nuts. I still remember fully how many times she grabs me without any warning. It's hard to control myself. Her kisses were intoxicating enough to drive me nuts and to give me in. The fact that I'm the first man to de-virginize her is really making me more eager to have her under me. Tom, Lilian, ano bang ginawa mo sa akin? Bakit? Bakit ikaw ang hinahanap ko ng paulit-ulit? Sa pagkakaalam ko, hindi pa ipinapanganak ang babaeng nakatadhana para sa akin pero heto ka, kumakatok sa aking puso na ayaw maniwala na may forever. Tumayo ako at kinuha ang aking mga gamit para makauwi na. Thanks God, it's Friday. I can wander around to forget my frustrations. Ilang bote ng beer ay kulang para makalimot sa aking kahibangan na walang gamot. Tom, my mind and body is craving for her intoxicating touch. Jesus, kailangan kong umuwi ng Pilipinas at mahanap si Lian. I need to know why I am being like this. Pumikit ako para namnamin ang hangin sa Pilipinas kung sinilangan. Feels like I'm already home. Sana sa 1 linggo kong ilalaan dito ay mahanap ko ang babaeng nagpapabaliw sa akin ng ilang buwan. Lilian, you don't know what exactly you did to me. I don't regret meeting you and experiencing some extra unforgettable night with you, but I regret not getting any information from you. Muli akong napangisi sa kawalan. Mapagkakamalan talaga ako nasasiraan ng bait nito. Sino ba naman ang hindi magtataka kung ang kasama mo ay bigla na lang ngumingiti ng walang dahilan? Ngiti pa more. At baka ang punta ko na ay sa mental hospital na. Sisi ko sa aking sarili bago bitbitin ang aking mga bagahe. Mukhang maganda ang mood natin ngayon Kulang na lang, sumayaw ka na dyan kakangiti. Biglang bulalas ni Ben sabay suntok sa aking balikat. Napahalakak ako sa kanyang tinuran. Wala naman, Insan. Masaya lang akong makakalaro ko na naman ang aking mga pamangkin kahit na ayaw nilang makipaglaro sa akin. Sagot ko na kunwaring totoo ang aking dahilan. Ay, kailangan ko na talagang makita ang babaeng salariin kung bakit mukha ko nasisiraan ng bait. Napahalakhak ng malutong si Ben. Masasanay din sila sa'yo. Ngayon ka lang nila nakilala at hindi pa sila sanay sa presensya mo. Teka, Insan, kain muna tayo sa burger stand malapit sa park. Namiss kong amoy ng mga pagkain doon. Pakiramdam ko, ilang taon ang lumipas samantalang 6 na buwan lang naman. Yaya ko sa kanya at bigla ako nakaramdam ng gutom at pagkauhaw. Kakaiba ang bulong ng hangin.
Good choice, bro. Naalala ko, paboritong tambayan dyan ni na Dennis at Lian. Kaya madalas nag-uwi sila ng pagkain doon na nagustuhan din naman ni Dina. Nasamid ako sa sarili kong laway pagkabigkas niya sa pangalan ni Lian. Lumingon ako sa kanya. Is she the same Lian I'm looking for? Nagtayuan ng mga balahibo sa aking katawan sa isiping baka siya ang hinahanap ko. What if siya nga, ha? Kontra na naman ang aking utak na dating malandi lang. Umupo kami sa isang bakanting bench at nag-siesta sa pagkain ng kanilang burger, fries at soft drinks na minsan hindi namin ginagawa pero dahil nag-gym naman kami kaya okay lang. Burn the calories later na lang. Gusto kong dumalaw sa Quezon. Namimiss ko ang lugar na iyon at ang ganda ng paligid. Malamang sobrang yabong na ng mga bulaklak at sumisibol na mga punong halaman na pinatanim ko sa likuran. Masaya kong sabi sa kanya para maiba naman ang ihip ng hangin at parang sasabog ang puso ko sa kaba. Kanina lang, excited ako makita siya dito sa Pilipinas pero ngayong tunog parang nasa tabi lang siya ay umurong ang bahag ko. Oo, insan, napakaganda na doon at madalas kaming dumalaw ni Dina. Gusto din niya ang lugar na iyon. Pagkatapos namin itapon ng aming mga pinagkainan ay namasyal muna kami sa parke at bumili ng mga pasalubong na pagkain bago tuluyang umuwi. Habang lumalapit ang taxi sa bahay nila Ben ay lumalakas din ang kabog ng aking dibdib. Pakiramdam ko, isa akong teenager na kinikilig pagkakita sa kanyang crush o matatapilok dahil makikita sa crush. This is annoying and embarrassing feeling considering my age. Huwag umasa, Aris. Baka ibang Lian ang sinasabi ng pinsan mo. Pampalubag loob ko sa akin dibdib. Masakit umasa tapos maling hinala lang pala. Nagtaksi kaming umuwi dahil gustong sorpresahin ni Ben ang kanyang mag-iina kaya hindi nag-abalang tawagan ng kanyang driver. Habang naglalakad kami papasok sa kanyang bahay ay may sumulubong agad sa kanya na babae kasama ang makukulit niyang anak. Nanatili ako sa likuran niya. Magandang gabi, sir. Akala ko po sa Sunday pa po ang dating niyo. Bungad pambati sa kanya ng mga kasama ng mga bata. Parang nakuryente yata ang aking ulirat pagkarinig sa malambing at magiliw niyang pagbati kay Ben. I'm sure she was the person I'm longing for. Gusto kong silipin pero parang nagka-stiff neck yata ako. Ah, oo. Gusto ko kasi silang surpresahin. Nasaan si Dina? Sagot naman ni Ben. Nasa kusina po, nagluluto ng cake. Request po ni Jasmine. Naaliw akong pakinggan ang malambing niyang boses. Wala akong kaalam-alam na ipinapakilala pala ako ni Ben sa kanya at ako'y nawawala na naman sa aking sarili. Wala kasing kaalam-alam si Ben na nakadaupang palad ko na ang kanilang yaya noong araw ng kanyang kasal at hindi ko alam na kasambahay niya pala ito. Insan, okay ka lang dyan? Untag niya sa akin para mapabalik sa aking salbahing diwa. Ha? Oo naman, insan. Pinipilit ko maging kalmado na sagot. Hindi ko naman kasi inaasahan na dito ko lang pala sa bahay niya matatagpuan ang binibini na bumighani sa aking puso. Siya nga pala, si Lilian, ang yaya ni David. Hindi ko pala naikwento sa'yo. Sa Dubai namin siya nakilala at ulilang lubos kaya tinanggap namin dito sa tulong ni Ate Tess. Pagpapakilala ni Ben, unti-unti kong iniangat ang aking ulo at tumingin sa maganda niyang mukha, sabay abot ko ng aking kamay. Nice meeting you, Lilian. Ako nga pala si Aris. Natulala siyang napanganga sa gulat pagkakita sa akin. Halos mangawit na ang aking kamay, kakaantay para abutin niya. Hindi lang ikaw ang nagulat, Lilian. I'm more shocked to see you here. Bulong ng aking utak na natutuwa na makita siyang gulat na gulat at tulala. Nice meeting you din po, Sir Aris. Utal niyang sambit at dahan-dahang inabot ang aking palad. Bago niya bitawan ang aking palad ay pinisil ko ng panandalian ng kanyang kamay habang nakatitig sa kanyang mga mata. Akmang aalis na siya nang inutusan siya ni Ben. Kapag umaayon nga naman ang tadhana. Lilian, pakihatid siya sa magiging kwarto niya. Dito siya titira ng 1 linggo. Si Manang na magdadala ng mga pagkain sa kusina. Sumabay ka din at may binili akong paborito mo. Sabi ni Ben. At tubili man siya ay agad naman siyang sumunod.
Tuwang-tuwa naman ang aking puso na kahit sa sandali ay masilayan ko siyang muli. Biglang may pilyong kumatok sa aking utak. This way po, sir. Nanginginig niyang sambit habang ako naman ay naaaliw sa kanya. Sure, Lian. Pinalandi kong sagot. Habang naglalakad siya, ay malaya kong pinanood ang bawat galaw niya at ang kabuuan ng kanyang katawan. Kahit na nakasuot siya ng damit pang katulong, ay makikita mo pa rin ang slender niyang pangangatawan at makinis na balat. Sir, ito po magiging kwarto niyo. Doon naman po ang kwarto ni na Sir Ben at pinutol ko ang kanyang sasabihin sa pagtapat ng aking mukha sa kanyang mukha. At saan naman ang kwarto mo, Miss Lian? Mahina akong tanong sa kanya. Ha? Sir, katabi po ng nursery room. Nanginginig at nauutal niyang sagot. Dahil natutuwa akong asarin siya, mas inilapit ko pa ang aking mukha sa kanyang mukha nang ilang dangkal lang ang layo sa kanya na malaya niyang maaamoy ang aking hininga. Then, see you later, sweetheart. Malambing ko saad sabay kindat sa kanya. Patatagalin ko pa sana kaso tumatawag na si Ben. Lian, pakisabi kay Aris, puntahan ako sa study room at bumaba ka na din dito para kumain. Sigaw ni Ben dahil dinig ko naman ako na ang sumagot. Mag-shower lang ako, insan. Muli akong lumingon sa kanya na nakatulala pa rin nakatingin sa akin. Ngumiti ako ng malapad at kinindatan siyang muli. I guess the feeling is mutual now. Ako, kanina ang hindi mapakali at parang natataes sa kaba. Napakalapad ng aking ngiti habang kumakanta at sumasayaw sa shower. Lian's personal voice. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito na muli ko siyang makikita. Kahit ano pang isuot niya, mukha siyang isang modelo ng mga sikat na underwear. Masarap din siyang maging lifeguard sa ganda ng kanyang katawan at tikas. Naalala ko na naman ang unang araw na nagkakilala kami at kung paano niya akong iniligtas sa pool sa pag-aakalang ako'y nalunod. Kitang-kita ko sa kanyang mata ang pag-aalala, ngunit madali niyang naitago ang tunay niyang nararamdaman. Pero dahil sa aking kapilyahan ay hindi rin niya napigilan ang kanyang sarili. Salamat sa alak na aking nainom at may lakas ng loob akong gumawa ng bagay na aking pinagsisihan ng sandali lang. Bakit, Lian? Pinagsisihan mo bang ibinigay mo ang lahat? Hindi naman ah. Pinagsisihan mong hindi ka nagpasasa sa ganda ng kanyang katawan at sarap ng kanyang alindog. Wika ng aking madramang utak. Sinabunutan kong aking sarili bago pumunta sa shower. Nakatulala ako sa shower habang ninanamnam ang malamig na buhos ng tubig sa aking katawan. Pakiramdam ko, uminit ang buo kong katawan pagkakitang muli sa kanya. Hindi ba dapat one night stand lang ang gabing iyon? Bakit parang iba ang ibinubulong ng aking katawan? Nilalagnat ang aking katawan na kulang ang buhos ng malamig na tubig sa aking katawan. Hindi ito pwede. Pinsan siya ni Sir Ben. Hindi ako bingi. Dinig na dinig ng dalawang tenga ang sinabi niya. Mag-shower lang ako, insan. Yun ang sagot niya kanina. I'm doomed kapag malaman ni Sir na minsan kong ginapang ang kanyang gwapo at Adonis na pinsan. Isa siyang tukso na dapat kong iwasan. Ngayon pa lang, dapat ko siyang iwasan. 1 linggo lang naman, Lian. 1 linggo lang. Napasigaw ako sa gulat pagkakita sa kanyang nakaupo sa aking kama. Sir Aris! Natarantat na utal kong sambit. Hindi ko rin alam kung saan ang una kong tatakpan. Ang aking hitang litaw na litaw ba? O ang aking dibdib na pumuputok sa pagkakaipit sa aking tuwalyang nakabalabal sa aking hubad na katawan? Wala pa naman akong suot na panloob. Sino ba mag-aakalang papasok siya dito? Lovely. You're still gorgeous even if you're not drunk. Nakakakilabot niyang sambit habang masinsinang nakatingin sa aking halos hubad na katawan. Gusto kong tumakbo pabalik sa banyo pero nakapako ang aking paa sa sahig. Hindi, malandi ka lang, Lian. Pambubwisit naman ang konsensya ko. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Garalgal kong tanong ngunit isang nakakaakit na ngiti lang ang ibinalik niya sa akin. Sweetheart, you know that I've seen everything, right?
Nangaakit muli niyang sambit pero ayaw kong magpadala. Sir, wala naman pong bastusan. Lasing lang po ako noon. Pinipilit kong maging kalmado at ayaw kong gumawa ng iskandalo. Who told you? You drained my energy that night. It's your fault. I'm in this mess. Muli niyang sambit habang unti-unting lumalapit sa akin. Mukhang manganganib ako sa Adonis na ito. Anong akala niya sa akin? Hindi naging messy ang buhay after that damn night? Sir, mukhang lasing po kayo. Kausapin niyo na lang po ako bukas. Matatag kong pakiusap kahit sa totoo lang, gusto kong tumalon sa kanya. He's just wearing a thin fabric of night robe, emphasizing all the muscles in his body. Sorry, sweetheart. I can't wait for tomorrow. Huli na para mapagtanto ko ang kanyang sinabi. Nakakulong na ang hubad kong katawan sa kanyang matigas na katawan. Sir Aris, mahina ko sambit. Yes, sweetheart. Let's own the lovely night again. Walang pasintabi niyang hinubad ang kanyang robe at tumambad sa aking harapan ang matagal kong hinahanap na katawan. At tulad noong una, muli ay nalunod kami sa sarap ng aming pag-iisa. Thank you. I enjoyed it and love it, Lian. Sambit niyang nakatingin sa aking mata habang hinihilang kumot para takpan ang hubad naming katawan. Nakatingin ako sa kanya at hindi sumasagot dahil hindi ko alam kung ano kami. Yes, I admit, I enjoyed and loved it and still craving for more. But what if he is already taken? I want him to be mine, but I'm just a mere nanny. Muli, tulad noong una, ay nalunod kami sa sarap na dulot ng pag-iisa naming dalawa. Thank you. I enjoyed and loved it, Lian. Sambit niyang nakatingin sa aking mga mata nang matapos. Habang hinihila ang kumot para takpan ang hubad naming katawan. Nakatingin ako sa kanya at hindi sumasagot dahil hindi ko alam kung ano kami. Yes, I admit, I enjoyed and loved it and still craving for more, but what if he's already taken? I want him to be mine, but I'm just a mere nanny. Iris Silver Voice. Matatapos na ang isang linggo kong bakasyon. Wala akong ginawa kung hindi ang tumira dito sa bahay para makasama ko siya. We had a mutual understanding na she will be my woman. I'm happy but I can't pack my stuff to leave. Pakiramdam ko wala akong babalikan kapag umalis ako. I want to stay here rather flying back to Dubai. Ganito pala ang pakiramdam ng tunay na pag-ibig. Hindi ka makatulog na hindi mo siya makitang ligtas. Hindi ka rin makakain ng maayos kapag hindi pa siya kumakain. Ikaw ang nahihirapan kapag nakikita mo siyang nahihirapan. Hindi naman mahirap alagaan si David dahil mabait siyang bata. Gusto ko siyang kunin, ilayo sa lugar na ito pero hindi ko rin yun magagawa sa aking pinsan. Bukas na ang aking flight pabalik sa Dubai pero ang puso ko at katawan ay ayaw pang umalis. Can I just stay here? What should I do now? Inantay ko siyang mapatulog niya sa David at may sarili namang yaya si Jasmine. Kumatok ako ng ilang beses sa kanyang kwarto bago pumasok. Alam na niya kung ako ang kumakatok. Aris, anong ginagawa mo dito? Baka mahuli ka ni Ma'am Dina? Nag-aalala niyang tanong. Hindi ako natatakot, Lian. I just realized that I can't leave you right now. Pero Aris, isa lang akong katulong. Matatanggap ba ako ng pamilya mo? Nag-aalala din niyang tanong. I don't know, but one thing is for sure. I want you desperately. Ayoko kitang iwanan dito. My heart aches leaving you behind. That's really true. My feelings for her is killing me into pieces. Pero Aris, nandito lang naman ako. Hindi ako mawawala. Bumalik ka lang ulit. Please? She's really damn gorgeous. Masaya o malungkot man siya. She's driving me nuts. I will. Promise to wait for me, please. Please, Lian. Pagmamakaawa ko sa kanya. I will, Aris. I had already fallen in love with you the first time I saw you at the wedding. You own my heart, my soul and body.
Aris, I hope one day I can have you too. Malungkot niyang sambit. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at sinunggaban ng kanyang malarosas na manipis na labi. If this is love, be it. We kiss each other passionately like there is no tomorrow. Kissing her makes me hungry for more. Hindi ko na hinayaang mauwi lang kami sa isang halikan lang. I slowly laid her on the bed. Kapwa kami pagod at pawisan pagkatapos marating ang rurok ng kaligayahan na ngayon ko lang dinaranasan at gustong ulit-ulitin. I love you, Aris. Nangihina niyang sambit habang nakapulupot pa ang kanyang hita sa aking katawan. I love you too, Lian. Bulong ko sa kanya. I want to treasure all the moments left before leaving, though my heart always says no. Hindi ko talaga kayang iwanan siya. Pinapanood ko siyang mahimbing na natutulog habang unti-unting tinatanggal ang mga hibla ng kanyang buhok na nakatakip sa kanyang mukha. Lian, what have you done to me? But I don't regret meeting you. Meeting you was the happiest that happened into my 35 years of existence. Sana lagi mong tatandaan na kahit malayo ako, ay dala ko ang puso mo. Bulong ko sa kanya bago dahan-dahang pinahiga ng maayos sa kama. Kinumutan ko ng maayos bago tuluyang iwanan siya. 3 oras na lang ang natitira bago ang aking flight. Kailangan ko nang makaalis. Malala pa naman ang traffic dito sa Pilipinas. Bago tuluyang mag-take off ang eroplano ay muli akong lumingon sa labas. I love you, Lian. I'll see you again too soon, sweetheart. Please, wait for me. Maluha-luha akong sambit. 10 taon ang nakakaraan noong umibig ako ng ganito. Sana ngayon ay siya na talaga ang nakatadhana sa akin. Wala akong pakialam kung isa lang siyang yaya. Para sa akin, siya ay isang tao na dapat pahalagahan at mahalin. Isipin ko pa lang na maging pag-aari siya ng iba ay sobrang kirot na sa aking dibdib. Lian Person of Voice. 2 buwan na ang nakaraan simula bumalik si Aris sa Dubai, pero hanggang ngayon wala akong naririnig tungkol sa kanya. Nakaraang buwan pa ang huli namin pag-uusap at sabi niya magiging busy na daw sila dahil buwan na ng Ramadan, kaya hanggang ngayon hindi na siya tumatawag. Kahit minsang text ay wala din siyang pinapadala. Ano bang nangyayari sa kanya? Dati hindi siya pumapasok sa trabaho o natutulog nang hindi ako nakakausap. Namimiss ko na siya. Lian, gusto mo bang sumama sa mall? Tawag ni Ma'am Dina. Dito na lang po ako, ma'am, pero kapag kailangan ako isasama po ako. Hindi naman at kasama ko si Ben. Ayaw mo bang mamasyal? Muli niyang tanong. Hindi po muna, ma'am. Sige, ikaw bahala. Aalis muna kami. Hindi na ako lumabas sa aking kwarto pagkaalis ng aking mga amo dahil wala naman akong gagawin sa labas. Pero kapag nandito lang ako sa loob, lalo lang ako nakakaramdam ng lungkot. Halos gabi-gabi may nangyayari sa amin dito ni Aris noon. Nandito ang aming alaala na mahirap kalimutan. Ang bawat tawanan, iyakan, kulitan at mga pangakong pinanghahawakan ko. Pangakong hindi niya ako iiwan at ipagpapalit. Pangakong mamahalin niya hanggat nabubuhay siya. Pangakong ipaglalaban namin ang isa't isa. Nalulungkot ako sa maraming alaala na dumadalaw sa aking gunita kaya naisipan kong lumabas muna at mamasyal sa pinakahardi ng mansyon. Nilibot ko ang paboritong lugar ni Ma'am Dina at inisa-isang tingnan ang magagandang bulaklak. Walang oras na hindi siya pumunta dito. Ngayon naiintindihan ko ang pakiramdam kapag nandito ka. Lahat ng alalahanin mo ay kusa maglalaho dahil sa ganda ng paligid at ang magandang halimuyak ng mga bulaklak. Muli pa akong tumambay ng ilang oras bago bumalik sa loob ng bahay. Kumuha ako ng ilang piraso ng bulaklak at inilagay sa kusina. Ganoon din sa aking kwarto. Pakiramdam ko, nakaka-relax ang amoy at nakakawala ng anumang mabigat na bumabagabag sa aking kalooban. Pagkatapos kong mailagay ang bulaklak sa aking kwarto, ay bumalik ako sa kusina para tumulong sa paggawa ng panghimagas na gusto ng mga bata dahil nagpaalam silang mag-anak na kakain ng dinner sa labas. Tahimik akong tumulong sa kusina.
Dinampot ko kung ano man ang pwede kong maitulong. Hindi ako pinagluluto pero nakikialam ako dahil gusto kong matuto. Gusto ko rin matuto sa pastries katulad ni Ma'am Dina. Pero nananaig ang kagustuhan kong pasukin ang mundo ng fashion. Tulad ni Jasmine. Parehas kami magkasundo kapag sa design ng damit ang pag-uusapan. Si Dennis ang hindi ko alam kung saan ang forte niya for now. May pagkaseryoso kasi siya sa lahat ng bagay kahit bata pa lang. Sa dami naman ng negosyo ng kanyang magulang ay hindi na problema kung ano ang kanyang magiging trabaho. Lian, iha, pauwi na daw si Ma'am Dina. Ihanda mo na ang kwarto at liguan ni Dennis. Bili ni Manang pagkatapos ko maghugas ng mga ginamit sa kusina. Opo, Nay. Nagmadali akong umakyat sa taas para ihanda ang magiging bihisa niya. Pagkatapos kong liguan si Dennis at patulugin ay bumalik na ako sa aking kwarto. Sinubukan kong tawagan muli si Aris pero hindi ko pa rin siya makausap. Napabusangot akong inihagis ang aking cellphone sa kama. Pumikit muna ako ng ilang sandali ngunit imahe niya ang aking nakikita. Aris, ano bang nangyayari sa'yo? Kumusta ka na naman ba dyan? Namimiss na kita. Naiiyak kong bulong sa hangin. Muli kong dinampot ang aking cellphone at pumunta sa aking Facebook para mag-post sa aking status. I missed you, Munchkin, na sinamahan ko ng 3 umiiyak na emoticon. Pinatay ko ang aking cellphone at inilagay sa ilalim ng aking unan sabay dumapa. Nagising akong nagkakagulo sa labas kaya nagmadali akong lumabas para makita kung ano ang kaguluhan. Hindi ko akalaing tinanghali na pala ako ng gising. Halos mahulog ako sa gulat pagkakita kung sino ang kalaro ng mga bata. Aris, may akong sambit na tanging ako lamang ang makakarinig ngunit matalas yata ang kanyang pandinig para marinig ang aking bulong at lumingon sa aking gawi. Gustong tumalo ng aking puso sa tuwa pero pinigilan kong aking sarili dahil kasama niya si Ma'am Dina at Sir Ben. Dahan-dahan akong bumaba habang kinakalma kong aking sarili sa sobrang tuwa. Kung kami lang ang nandito, baka kanina pa ako tumalon sa kanya. Magandang umaga po, Sir Aris. Pilit na ngiti kong pagbati. Naku, ang hirap naman talagang magpanggap na hindi kinikilig. Good morning, Lian. Malapad ang ngiti niyang bating sagot. Naku, Lian, pigilan mo ang sarili mong huwag lumandi. Kung ayaw mong matanggal sa trabaho at pulutin sa kalsada. Nagmadali akong pumunta sa kusina para magtimpla ng aking kape at uminom ng maraming tubig. Bigla ako nakaramdam ng uhaw. Goodness, kaya ba siya hindi nagpaparamdam dahil babalik siya agad? Lian, samahan mo si Manang Tess. Maghahanda ng welcome party kay Aris. Sigaw ni Sir Ben. Welcome party? Para saan? Opo, sir. Sagot ko na lang kahit hindi ko alam kung bakit sila magpapaparty. Manang, bakit may party? Tanong ko kay ate habang tinutulungang maglagay ng mga set sa labas ng garden. Naku, nilipat si sir dito ng kinakapatid ni Sir Ben. Siya na magiging marketing manager niya dito at hindi na babalik si Ma'am Dina sa opisina dahil buntis siya ngayon. Mahabang paliwanag ni Manang. Po? Talaga ho? Gulat at hindi makapaniwala akong tanong. Oo, kaya tuwang-tuwa na rin ang mga bata dahil may makikipaglaro sa kanila araw-araw. Hindi ko alam kung lulundag ako sa tuwa. Gusto kong sumigaw sa tuwa pero pinigilan ko ang aking sarili pero ang aking ngiti ay hindi mapigilan. Tapos ko nang ayusin ang mesa. Nilagyan ko ng design ng mga tablecloth dahil nakapag-aral naman ako kung paano ang gumawa ng tables curtain at maglagay ng iba't ibang design ng mga table napkins. Hindi ko lang gustong ipakita ang alam ko dahil hindi ko nasabing nakapagtapos ako sa aking pag-aaral. Pero hindi sinasadyang sa sobrang saya ko ay nakagawa ko ng iba't ibang tables, napkin na nakalagay sa gitna ng plato. Wala akong kaalam-alam na may nanonood pala sa akin sa di kalayuan. Mukhang may mga iba pa silang bisita dahil may 3 mahabang mesa na pang-10 ang nakahanda. Ilang sandali pa at nagsidatingan na ang kanilang bisita. Ang iba ay nakita ko na sa kasal ni Sir Ben. Pero ang isang grupo ng pamilya na paparating na may kasamang kambal ay hindi ko pa kilala.
Nagkanya-kanya silang upo sa magustuhan nilang upuan at sinimulan ko naman salina ng tubig ang kanilang mga baso. Hindi sinasadyang napatapat ako kay Aris. Pasimple niyang hinawakan ng aking puwet at bumulong. I miss you so much, sweetheart. Sabay lagok sa kanyang hawak na wine. Napakaaga naman niyang uminom ng wine. Mukhang pang ilanan niya ito at halos maubos na ang laman ng isang bote ng wine sa harapan niya. May caterer silang inimbita kaya kahit papaano ay hindi kami mapapagod. Tumunog ang aking cellphone. Dinampot ko sandali at binasa ang text. I'll see you later. By the way, I saw what you did. I didn't know you're good in decorating. Thank you, sweetheart. I love you. Mahaba niyang text. Napangiti ako sa kanyang text. Doon ka sa kwarto mo mamaya. Hindi totoong na-miss mo ko dahil halos 2 buwan mo kung hindi tinawagan. Kunwaring nagtatampo kong text sa kanya. Pasayaw ako naglalakad pabalik sa kusina nung hindi sinasadyang may humila sa akin. Malakas akong napatili bago pa ako muling sumigaw ay tinakpan niya ng aking bibig. Shh! Aris! Gulat kong sagot. Sino may sabi sa'yong hindi kita na-miss ha? I miss you so much. Kanyang galit na sagot at walang sinayang na sandali. Sinunggaban niya agad ang aking labi na may pagpaparusang halik. I'll be with you later, baby. And don't dare accuse me of not missing you. Banta niya bago ako iwanan ng nakatulala.